nyo po ba na ito pong si Sec Alacerda sinoplak po ng matindi itong si Atty. Respicio? Kasi mga kababayan, natanong dito yung patungkol po dun sa sa teleconference na isinusulong ni Marcoleta at saka po ni Alan Peter Cayetano. At dito mga kababayan take note, lantaran pong ibinulgar ni Atty. Respicio kung para saan nga ba yung teleconference na yon at maliwanag na hindi po para sa kapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. So ito, pakinggan nyo mga kababayan. Ano ang tanong ko sa'yo, ayaw sagutin ni Alan to eh. Ano ang pinaka-reason bakit kailangan may electronic voting? Meron na tayong batas, sa may rules na tayo ngayon, 41C. Pwede tayo mag-electronic voting kapag 41. force majeure. Opo. Ay, Nangyari yun sa pandemya. So what's the compelling reason right Pakinggan now nyo, for them to change the rules? Sabi ko nga sa inyo, para ako sa katotohanan is, para makaboto si Bato. At yung dalawang kakasuhan nila Ayun na this nga. weekend at makukulong. Pero masama ba yun? Kita nyo, nadulas na mga kababayan, bakit sinusulong yung teleconference? Nito po mga kaalyado ni Duterte, mga kababayan, sa pangunguna ni Marcoleta at ni Alan Peter Cayetano. Ano yung sabi ni Respicio? Nakaalyado din ng mga Duterte. Para sa katotohanan, para makaboto si Bato at yung dalawang makukulong na senator, mga kababayan. So ibig sabihin, hindi talaga para sa taong bayan yan. Yan po ay para kay Bato de la Rosa lang at para po dito kay Jinggoy Estrada at Joel Villanueva at doon sa iba pa na mga makukulong na mga politiko. Ano po na makikilahok dyan po sa impeachment ni Sara Duterte. Yan po talaga yung agenda, mga kababayan, nung teleconference. So ngayon, ituloy pa natin. Hindi masama. Dahil ang limitasyon lang ng operation ng Senate is yung Constitution. Yung Constitution, sinabi niya ba na bawal ang electronic? Sinabi niya ba yung venue doon? Wala. Walang bawal. So, ibig sabihin, pwede. Kung hindi bawal, pwede. But Kita nyo so soplakin siya dito, harap-harapan ni Sec Lacerda, mga kababayan. hindi naman talagang bawal ang electronic voting because it's already there. Yes. Tama. It's already there. So, sino nakikinabang para protektahan itong mga to makaboto sa impeachment? So, it's what benefits the people? Nagkasala ka. So, you're also in agreement if you're for truth or for justice, may double standard ka. It also tama! benefits the... Ayan ba'y kapakinabangan ng taong bayan? Makikinabang ba dyan ang mamamayang Pilipino? Hindi. Bakit? Dahil yung teleconference, mga kababayan, isinusulong yan para baguhin ng Senado, hindi para sa taong bayan, kung hindi para protektahan talaga yung mga kaalyado ni Bato de la Rosa. Oy, Gigi Sandok, mega love shoutout Yun talaga ang purpose niyan, mga kababayan, protektahan yung mga kaalyado ni na Marcoleta, Alan Peter Cayetano, na sina Bato de la Rosa at etong dalawa pang makukulong na si Jinggoy at Joel at yung iba pa. Diba? Ito yung masakit na katotohanan dito. Tama nga yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo, kaya gusto niya mapalitan si Alan Peter Cayetano kasi buhat nang umupo si Alan Peter Cayetano, wala pa pong nagagawa ang Senado para sa kapakinabangan ng taong bayan. Naandyan dyan yung mga iyakan, kung nakukumusta ba siya, naandyan dyan yung mga Senate under attack at yung mga drama na kung ano-ano pa. Pero pagdating doon sa mga isinusulong na batas, wala pa po tayong nakikita na para talaga sa mamamayang Pilipino. Nauubos yung oras ng Senado, maya-maya ang Senado, mga kababayan, mag-break na ulit. Di po ba? Maya-maya, wala na ulit pasok ang mga senator. Wala pa sila nagagawa ng mga panukalang batas na mapapakinabangan sana ng taong bayan dahil nga sa mga pinaggagawa nitong sina Alan Peter Cayetano para protektahan ang mga kaalyado nilang sina Bato de la Rosa at yung iba pa makukulong. Diba? Ayan kaya nga kung titingnan nyo, mga kababayan, ano ba yung tirada ng presidente? Diba pinulbos tong mga to? Pinulbos etong sina Alan Peter Cayetano. Kasi nga wala talaga, mga kababayan Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Ayan, sabi dito, yari si PBBM, Cayetano has built a blue ribbon that will take PBBM in a flood control. O magtuturo daw po kay PBBM sa flood control. Aba, kilos na PBBM, wag babagal-bagal. Ako, mga kababayan, di nyo ba nakikita, kampante ako dyan? Bakit? Dahil ang tingin ko talaga dyan, mga kababayan, hindi po legal yung binubuong subcommittee ng kampo ni Alan Peter Cayetano. At ang isa pa dyan, mga kababayan, unang-una, kung titingnan po natin, pag nakulong si Jinggoy, si Joel, automatic yan, mga kababayan, ang may control ng lahat ng komite, ito pong kasalukuyang minority. Kasi sila na.
yung magiging bagong majority, mga kababayan eh. 'Di ba lahat ng chairmanship ng mga komite pwede nilang palitan. Pwera lamang po sa Senate President. 'Di ba? Paano kung sa Monday may tumalo na dalawa? 'Di ba? Paano kung sa Monday may tumalo na dalawa doon sa minority? O di sila na ang bagong majority, mga kababayan. 'Di ba? Kaya hindi ako inaano diyan. Hindi ako na tawag dito. Hindi ako natatakot o kinakabahan dyan na maggawa sila ng subcommittee na illegal para lamang po ituro ang presidente. Kasi ako naniniwala akong walang kinalaman dyan si PBBM. Ano po, anyway, ituloy pa natin. People. Why? Dahil itong mga representative natin ng Senate is representative ng Yeah, taong but bayan. that's So, kailangan marinig din ang pero boses double nila. standard, yung taong constituent mo, pag kinulong, may karapatan ba siya? Maririnig ba yung boses niya? Akala ko equal protection of the laws tayo. Tama! Tapos yung mga senador pala, bibigyan mo ng karapatan, ng pribileho na gamitin ang kapangyarihan nila kahit nakakulong sila. Patas ba yun? O ano? 'Di ba? Maliwanag. Kasi mga kababayan, napaka-double standard naman yung ginagawa ni na Alan Peter Cayetano at saka Rodante Marcoleta na magsusulong ng teleconference. Manyapat kaalyado nila yung tinatamaan. Pero kung kaalyado ng iba yan, kanya pa magsulong yung mga yan na mga teleconference na ganyan. Baka nga isa pa yung mga yan sa tumutol. Kasi wala talaga yan, mga kababayan, sa sa rules ng Senate. Diba? At wala yun sa tradition. Akala ko ba, Senator Rodante Marcoleta, mahilig ka sa tradition ng Congress at Senate? Akala ko sumusunod ka sa tradition. Akala ko sumusunod ka sa Senate rules. O bakit mukha atang hindi? Kasi gusto nyong amyendahan at baguhin, mga kababayan, yung sinasabi ng rules ng Senate. Diba? So dito pa lang sa puntong to, mga kababayan, alam nyo na kung para saan talaga yung teleconference na isusulong ulit nila by Monday. Ano po, so eto, isa pa para maliwanag. Mismong kaalyado po nila ang nagsabi na para kay Bato at dun sa dalawang senator. Ano ang tanong ko sa'yo, ayaw sagutin ni Alan to eh. Ano ang pinaka-reason bakit kailangan may electronic voting? Meron na tayong bata sa may rules na tayo ngayon, 41C. Pwede tayong mag-electronic voting kapag 41. force majeure. Opo. Nangyari yun sa pandemya. So what's the compelling reason right now for them to change the rules? Sabi ko nga sa inyo, para ako sa katotohanan is, para makaboto si Bato. At yung dalawang kakasuhan nila Ayun na this nga. weekend at makukulong. Pero masama ba yun? Ayan o. Diba? Maliwanag po dyan, binanggit kung para kanino talaga yung teleconference. Kaya ako, mga kababayan, sa totoo lang, naniniwala ako sa sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na kailangan na talagang magpalit ng liderato ang Senado. Kasi mga kababayan, unang-una wala pang nagagawa ang Senado ngayon na mapapakinabangan ng taong bayan. Pangalawa naman, mga kababayan, kita nyo, nasa yurak na ang imahe ng Senado. Diba? Papunta na sa kangkungan. Tama nga yung sinasabi ng mga former senator eh. Talagang nung panahon nila, wala pong ganyan talagang kaguluhan. Pero buhat nung naging Senate President si Alan Peter Cayetano, naging magulo, mga kababayan, ng Senado ngayon. Diba? So ngayon, kung papakinggan po natin, ayon po kay Senator Erwin Tulfo, sabi po dito Senator Erwin Tulfo nilinaw na hindi papayag ang minority sa teleconferencing, mga kababayan. Bakit daw? Eto, pakinggan po natin. Matapos ang kontrobersyal na pag-walk out ng Senate Minority Block sa Senado, binigyang diin ni Senador Erwin Tulfo na hindi nila hayaan ang ginagawang railroading umano ng mayorya sa usaping teleconferencing. Exclusive, may umaarangkadang balita si JM Pineda. Rumesbak si Senator Erwin Tulfo sa naging pasaring ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat daw bigyan ng tsansa ng minority bloc ang bagong mayorya na magiging patas sila sa gagawing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Giit ng senador, halata naman na may iilan sa majority bloc ang solid ang suporta kay VP Sara at kahit wala pang paglilitis, acquitted na agad ang desisyon nila. Tama! Kasi yung ilan doon na nagpahayagan talaga ng full support kay VP Sara. So doon pala makikita mo na kaagad, di ba? Na tapos there was also an attempt na nung first impeachment, pinababasura ka kaagad o hindi pa nga, wala pang hearing, di ba? Paniwala pa ng mambabatas, sa botohan makikita ang tunay na kulay ng mga senador, lalo na kung boboto sila dahil kaalyado nila ang nililitis. Kung sufficient yung evidence naman, talagang naipresenta dyan, nailatag, tapos you vote against, may problema ka, yari ka sa taong bayan. Tama. Kasi mga kababayan, ito alam niyo po ba kung bakit very vocal ngayon ng mga Tulfo?
Kasi unang-una yung ipinaglalaban po nila ngayon dito para po sa taong bayan yan. Kasi hindi naman talaga makatarungan mga kababayan na kapag ka senator napakatindi ng treatment. 'Di ba kapag ka senator may pananagutan, kailangan gumawa ng paraan yung mga kaalyado nila sa Senado, maging yung Senate President ng Senado, talagang kating-kate mga kababayan na protektahan yung kaalyado po nila. Hindi po maganda 'yan. Dahil unang-una nakatutok ang atensyon ng mamamayang Pilipino dito po sa mga senator na ito. Lalo na kapag ka dumating na yung time na nagsimula itong trial ni Sara Duterte. Napakapangit naman tingnan mga kababayan na yung mga senator na inaasahan ng taong bayan na magbibigay ng patas na pagtingin dito sa trial na ito, yung iba una pa lang nagbigay na ng judgment, which is acquitted na agad para sa kanila etong si Sara Duterte, kaya gumagawa pala ng paraan para makaboto yung iba kahit nakakulong. Diba dyan palang makikita nyo na yung ugali ng mga yan Kaya tama lang yung sinasabi dito ni Senator Erwin na yung iba mga kababayan talagang sobrang bias kasi una pa lang acquitted na para sa kanila si Sara Duterte. At kaya sila gumagawa ng mga hakbang na yan para isulong yung teleconference kasi nga para makaboto yung mga senator na katulad ni Bato na nagtatago at katulad ni Joel at saka ni Jinggoy Estrada na pwedeng makulong para po i-acquit itong si Sara Duterte. So ngayon ituloy pa natin. Kaliwat kanan na rin daw ang nagsasabi na hindi maganda ang takbo ng Senado sa bagong liderato. Tama. Patunay na dapat umanong palitan na ang pinuno nito. Makikita mo yung reaction sa mga tao. If the church starts talking, schools are talking, civil groups are talking, I mean, all these are talking, all people from walks of life are talking, and there's something, di ba? If they're all talking isang in unison na hindi namin gusto ito, then there's something wrong, di ba? Tama. Kasi ang taong bayan, kung titingnan nyo humanap kayo mga kababayan, lalo na sa mga media, humanap kayo ng mga video ni Alan Peter Cayetano, lalo na pag idinidefend niya yung nangyaring pag-atake daw kuno sa Senate. Tingnan nyo ang karamihan doon haha-react. Ibig sabihin pinagtatawanan na siya ng taong bayan at ngayon lang ako nakakita mga kababayan na Senate President ng Senado hindi nirerespeto ng mamamayang Pilipino. Dahil nga una nawala ang tiwala ng taong bayan, pangalawa naman mga kababayan, kitang-kita nyo naman na hindi talaga maayos ang takbo ng Senado ngayon nung hinawakan po ito ni Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Diba kasi maling-mali na nga yung ginawa nilang hakbang nung pagkuha nila ng leadership ng Senado at maling-mali na nga yung pagpapatakbo ngayon. At nakikita nyo naman yan. Kasi wala pong nangyayari at walang nagagawa ang Senado ngayon mga kababayan para sa interes ng taong bayan. Ang nagagawa ng Senado ngayon ay para sa interes ni Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada at netong sina Joel Villanueva. Anyway, shoutout po kay Ma'am Gloria Mayuri Tuloy pa natin. Sinagot naman ni Tulfo ang hirit ni Senator Robin Padilla sa social media na dapat daw pagbigyan si Senator Bato na gamitin ang teknolohiya. Point ko lang doon, under what? Kung sasabihin si Bato, hayaang online, under what? Nasa, kung ba siya, lugar na may digmaan? Ganun ba siya? Or meron bang kalamidad na hindi siya makatawid papunta sa atin? O, yung things like that. Or meron ba national emergency? Ang problema, hindi siya makapunta sa atin kasi may warrant. Yun ang sinasabi ko. Tama! Hindi naman kasama yun sa, hindi naman siya kasama hindi siya kasama doon sa rules namin Hindi rin daw pamumulitika ang mga kasong kinakaharap ng mga senador sa majority block dahil karamihan daw dito sila mismo ang humamon sa ombudsman na kasuhan sila. Matagal na rin daw itong nakabinbin sa mga korte. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kita nyo ngayon, yung mga DDZ na naghahangad na magsalita at maging very vocal yung mga Tulfo. Kita nyo ngayon mga kababayan si Senator Erwin Tulfo, di na pinagbigyan na kayo. Diba? Napaka-very vocal na ngayon ni Senator Erwin Tulfo para lamang po sa taong bayan. Diba? Para sa interes ng mamamayang Pilipino. Kung kayo, mga kababayan, tatanungin ko kayo, pabor ba kayo na palitan na si Alan Peter Cayetano bilang Senate President para maibalik ang imahe ng Senado? O press 1 sa mga nagsasabi ng oo, press 2 sa mga nagsasabi ng hindi? O yan, tinatanong ko na kayo, payag ba kayo na palitan na si Alan Peter Cayetano bilang Senate President? Dahil nakikita nyo na magulo na ang Senado, press 1 sa mga nagsasabi ng oo, press 2 sa mga nagsasabi ng hindi.
Para naman makita ni Senator Alan Peter Cayetano na diring-diri na sa kanyang taong bayan. Diba? Ito, Senator Alan Peter Cayetano, oh, mismong taong bayan na ang nagsasabi na talagang dapat kang mapalitan. Diba? So ngayon mga kababayan, ituloy pa natin. Kung titingnan nyo, hindi lang po si Senator Erwin Tulfo yung talagang haharang mga kababayan at ki-question dito po sa teleconferencing. At hindi lang din po mga kababayan ng minority ng Senado ang magtatangka na questionin po yan. Maging ito po mga tatayong prosecutor mga kababayan dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte ay ki-questionin din mga kababayan ito pong panukalang remote participation sa impeachment trial na kung saan maliwanag po nahaharangin daw po yan mga kababayan ng House Prosecutor. So pakinggan po natin itong interview kay Congresswoman Jinky Luistro mga kababayan. I-play na po natin. Umaasa si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na maayos din ang gusot sa Senado na nag-ugat sa isinusulong na panukalang amyendahan ang kanilang panuntunan para payagan ng isang senador na dumalo ng sesyon sa pamamagitan ng teleconference. Pero ang panindigan nito, hindi sasang-ayon ng House Prosecution Team kung magkakaroon ng remote participation sa inaasahang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tama! Anya, mahalaga at dapat igalang ang proseso. We are not amenable to that because we understand that this is a constitutional process. This is very sacred. This is very solemn. It concerns already the interest of the entire Philippine nation, and that is why our submission is the senator judges should be physically present. Tama! Dahil ng paniniwala ng ibang House prosecutors, binigyang diin din ni Representative Luistro na kailangang personal na masaksihan ng senator judges ang mga ebidensya at makilatis ang mga testigong ihaharap sa paglilitis. Umaasa rin ang isa pang House prosecutor na si Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon na mareresolba rin ang girian sa pagitan ng Senate Majority at Minority Blocks sa lalong madaling panahon. Siyempre, inaasahan po namin na that matter will be resolved in the soonest time. Kasi po, nagmamatter pa rin po yung forum sa usapin po ng reconvening ng Senate impeachment trial. And doon po sa patutuloy towards pre-trial and trial, mahalaga po yung pagkakaroon ng quorum po of all senators. Tumutukoy ang quorum sa minimum na bilang ng mga mambabatas na kailangang present para makapagpatuloy ng legal ang isang sesyon o makagawa ng opisyal na aksyon gaya ng pagboto, pagpasa ng batas o pagdinig batay sa Article 6, Section 16, Paragraph 2 ng 1987 Constitution. Ang quorum ng Senado ay 13 senador. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O ayan o, napakaliwanag mga kababayan, maging yung House Prosecutor panel, questionin din mga kababayan itong remote participation or itong teleconference mga kababayan na isinusulong ng kampo ni na Alan Peter Cayetano at na ito pong si Rodante Marcoleta. Kasi nga naman mga kababayan, paano nyo ba naman papayagan na umattend yung mga senator na may pananagutan? Diba? Nakakulong na nga, bibigyan nyo pa ng special treatment. Yung isa na nga, ayaw nga magpa-aresto, bibigyan nyo pa ng special treatment. Di po ba mga kababayan? Parang napakasobra naman po ata niyan. Diba? Sana makita ng mga senator na galit na ang mamamayang Pilipino dahil po sa kapalpakan na pinaggagawa nila. Diba? Lalo na itong mga senator dito sa majority ni Alan Peter Cayetano. Sana makita ninyo na inis na ang taong bayan sa mga pinaggagawa ninyong hindi makatarungan. Kasi mga kababayan, ito diba itong si Senator Bato de la Rosa, kung matatandaan nyo, kaya naman ayaw niyan pumunta ng Senado dahil ayaw niya nga maaresto. At dumating pa nga sa point mga kababayan na malaki ang posibilidad na manlaban ito pong si Senator Bato de la Rosa. Pero ayon po mga kababayan sa NBI, handa daw po sila kung sakaling manlaban ito daw pong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ibig sabihin mga kababayan, talagang kung manlalaban itong si Senator Bato, malaki ang posibilidad mga kababayan na baka hindi na po ito makarating ng dahig. At baka papunta na po ito kay Lucifer. Allegedly mga kababayan. Diba? So ito, pakinggan po natin. Posibleng ipasabina ng NBI ang asawa ni Senator Bato de la Rosa habang patuloy ang pagtugis sa kanya. Pinag-iisipan naman ng DILG ang paglabas ng reward money para
para sa makapagtuturo sa senador. Nasa frontline, balitang yan si Gio Robles. Sir, what if manlaban ulit si Senator Bato? Yan! Sana wag. Sana wag man lang. Yan ang naging panawagan ni NBI Director Melvin Matibag kay Senator Bato de la Rosa na patuloy nilang tinutugis. Iniiwasan daw nila ang senaryo na mauwi sa armadong engkwentro ang paghuli sa senador. Yan na! Nauna nang sinuspende ng PNP ang mga lisensya at registration ng mga baril ni De La Rosa na itinuturing ngayong armed and dangerous na Eto mga kababayan kung kayong tatanungin ko sa inyong palagay, manlalaban ba itong si Senator Bato? Kasi mga kababayan malaki talaga ang possible na dumating nga sa point na yon. Kasi 'di ba maliwanag naman ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa noon na hindi siya papayag na madadala siya sa dahig. 'Di ba? Talagang darating sa point mga kababayan na baka nga manlaban ito, lalo na't napakarami ng armas nito. Wala pa nga tayo nababalitaan mga kababayan na nagsuko na yung kanyang kampo ng mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa, pero napakalaki ang posibilidad na baka nga mga kababayan dumating ito sa point na maglaban po siya. Pero gaya nga ng sabi ko mga kababayan ako naniniwala ako sa kapangyarihan ng NBI Hindi sila basta-basta maglalabas mga kababayan ng mga taga-NBI na aresto kay Bato de la Rosa ng mga pipitsugin lang. Kumbaga, siguro yung mga aresto dito kay Senator Bato, in my personal opinion, baka yung mga matitindi mga kababayan na arresting officer ng mga taga-NBI na kahit man laban itong si Senator Bato ay hindi kakayanin ng kampo ni Senator Bato. Ano po? So ngayon, ituloy pa natin. NBI. Ayon pa kay Matibag, posibleng gamitin ni De La Rosa ang mga baril niya para iwasan ang pag-aresto. Sakali rin daw na may madatnan na armadong security ni De La Rosa at makikipag... Ayan, happy birthday kay Mama Donna Jane Dais. Ayan, happy birthday po sa inyo. Sabi ni Sir Don Dais, wishing all the best. Humaba pa po sana ang buhay niyo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Happy birthday po. Enjoy po kayo hanggat gusto po ninyo. Barilan sa mga otoridad, mapipilitan silang gumamit ng puwersa. Yan! You enforce the warrant of arrest that you can use the necessary force needed. So depende kung ano yung gagawin nila. Kung binabaril na yung mga ahente natin, alam namang hindi pa rin makipagbarilan. Hindi Naku po! Sa gitna ng nationwide manhunt sa senador, balak ng NBI na ipatawag ang mismong asawa ni De La Rosa. Isa raw si Mrs. Nancy De La Rosa sa mga huling nakasama ng senador bago ito tuluyang maglaho muli sa mata ng publiko. Higit 2 linggo na mula nang huling makita si De La Rosa matapos tumakas sa Senado madaling araw ng May 14 kasama ang kanyang aide at si Senator Robin Padilla. Pinagbasehan ng NBI ang mga social media post ng asawa ni De La Rosa na ginamit umano ng kanyang asawa ang barilan sa Senado para makatakas. Naku po! Of course, Tama nga yung sinabi ni Presidente mga kababayan na lumalabas ka dito sa insidente ng Senado, talagang fake nga lang talaga. Diba? Isang malaking drama lang para makatakas talaga si Senator Bato. At yan, kita nyo naman mga kababayan kung ano talaga yung nangyari, nakatakas talaga itong si Senator Bato. Pero mga kababayan maliwanag na sinasabi dito ng NBI sa pangunguna ni NBI Director Melvin Matibag na sana wag man laban itong si Senator Bato. Kasi nga naman baka mamaya paputukan yung mga tauhan niya, alam nga namang hindi gumanti yun. At pag gumanti yun mga kababayan, tiyak, talagang baka hindi na umabot ng dahig si Senator Bato. Ano po, anyway, ituloy pa natin. Contemplating on issues of subpoena to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape Tama. sa arrest. Binabalidate rin ng NBI ang mga personalidad na posibleng tumutulong umano kay De La Rosa na magtago. Gaya raw ni dating PNP chief at batchmate ni De La Rosa sa PMAC Nagtala class of 1986 na si Oscar Albayalde. Wala pang reaksyon si Albayalde kaugnay dyan. Sa panig naman ng DILG, kinukonsidera ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang paglalabas ng reward money para sa makakapagturo sa kinaroroonan ni De La Rosa. Hindi niya nabanggit kung magkano ang halaga ng pabuya. Pwede, considering that, but apparently it's not effective yet. Yes, we're confident it's in the Philippines. Pareho ni NBI Sana nga mahuli mo na yan
Secretary John Bake, dahil inip na ang mamamayang Pilipino sa kung ano yung gagawin mong hakbang. Kasi kami naghihintay kung ano yung trabahong gagawin mo eh. Kung yan ba ay mapapasa kamay mo si Senator Bato at kung yan ba ay mahuhuli mo or hindi. Kasi unang-una nasa mga kamay mo na si Senator Bato pero natakasan ka pa. 'Di ba? Kaya ngayon dapat bumawi ka naman sa taong bayan. Ay Director Gampanan mo na maayos yung trabaho mo. Matibag, umaapila na rin si Remulla kay Senator Bato na kusa ng sumuko. Please surrender. Gagalangin ka namin, your rights will be observed. But wag na natin patagalin to kasi baka hindi umuwi pa to sa hindi mo gusto. We will treat you as an officer and a gentleman and we will follow all due process para sa iyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, may anlos ba? Kita nyo mga kababayan ha, maliwanag na sinabi dito ng NBI na ready sila kung sakaling manlaban etong si Senator Bato. 'Di ba? Ibig sabihin, kapag ka dumating sa point mga kababayan na ipipilit pa rin ni Senator Bato yung pagiging tapang-tapangan niya at ayaw niya magpa-aresto, ayaw niya sumuko, malaki talaga ang posibilidad mga kababayan na baka nga etong si Senator Bato hindi na umabot sa dahig. Yan yung nakikita ko dyan. Lalo na kapag kanan laban siya. At saka wala pa tayong nakikitang balita mga kababayan na nag-surrender na ba siya ng mga armas niya kahit yung lisensya ng mga baril niya ay inire-revoke na mga kababayan. 'Di ba? Sana kung nanonood si Senator Bato o yung pamilya ni Senator Bato, much better kausapin niyo na lang yung tatay niyo na na sumuko na lang, mag-surrender na lang at tanggapin na lang yung kanyang pananagutan. Total, ginawa naman nila dati yan eh. Kasi kung titingnan nyo kahit nga yung asawa ni Senator Bato de la Rosa, sinoplak mismo ng isang pare. Bakit? Dahil kung matatandaan nyo, ito basahin natin galing po ito mga kababayan sa People's Tonight. Sabi po dito, nagbanggaan ng pananaw ni Nancy de la Rosa, asawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa, at ng katolikong pare na si Pare Koy matapos questionin ng una ang umani pagpasok ng mga otoridad sa pribadong bahay nila sa Pampanga habang pinaghahanap ang senador. Sabi dito, matatandang nagsagawa ng operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, at ang National Bureau of Investigation, NBI, noong Mayo 27 sa Angeles City, Pampanga, kung saan hinalugkog ang isang bahay na iniuugnay kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi dito mga kababayan, ito basahin natin Giit naman ng pare, mas malala ang mga operasyon noong kasagsagan ng madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato kung saan ang dating hepe ng Philippine National Police PNP ang senador na aniyay ang mga pulis ay pumapasok sa mga bahay ng walang warrant at itinutumba na lamang ang mga biktima. So ngayon kung titingnan nyo, ano ba yung sinasabi ng asawa ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito? Sabi po dito mga kababayan, pwede ba ito? Papasok na lang kahit na kaninong bahay? Martial law na ba? O ngayon, sagot naman ng pare mga kababayan, nito pong si Pare Koy, Catholic Price, sabi po dito, nung war on drugs, mas masahol yan. Walang warrant, pumapasok ang mga pulis at itinutumba ang nasa loob ng bahay kahit mga inosente ang nadamay. Dahil kung titingnan naman talaga natin mga kababayan, nung panahon na yabang ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ganun po yung ginagawa sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga may mga inosenteng sinasabi nila na collateral damage lamang na nadamay, doon daw po sa madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. Kasi nga, kahit walang warrant, pinapasok ang bahay, and then mga kababayan, yun, nangyayari na yung pagtumba, allegedly, sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya kung titingnan po talaga natin mga kababayan, dapat ang Senado ngayon, kini-question na ng sobra. Bakit? Kasi sobra na yung treatment na ibinibigay nila kina Senator Ronald Bato de la Rosa at dun sa iba pa mga kaalyado nito na nagtatago sa pananagutan. Hindi na naman po makatarungan yan. Diba? Sobra-sobrang treatment nang ibinibigay dito sa mga ito. Pati ba naman pagboto, pagpasok, kailangan online pa? Samantalang yung mga taong itinumba nila dahil sa mali nilang pulisiya, hindi na nakatikim mag-aral. Diba? Hindi na nga nakapiling ang pamilya kasi wala na nga sa mundong ito. Kaya nga dapat talaga mga kababayan, tama yung sinasabi ni Senator Erwin, dapat talaga is the only way para matapos yung kaguluhan sa Senado at umusad na ang Senado
palitan itong si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Yun po yung pinakamainam dyan. At dapat, kay Secretary John Vic Rimulya, gawin niya ng maayos yung trabaho niya na hulihin na itong si Senator Bato de la Rosa para kahit papaano naman yung mga kababayang Pilipino po natin makita na tama pala itong ginagawang trabaho ni John Vic Rimulya. Sana naman mahuli nyo na sa lalo't madaling panahon na itong si Senator Bato. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po sa usapin po na ito. Ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa usapin na yan.